Yung mga kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang hapon po sa ating lahat. Isang mabiyayang umaga, hapon, gabi, tanghali sa ating lahat. So ngayon, eto na yung sinasabi ko. Na sana bago kayo lumabas or maglabas ng ikakasira ng TVJ, siguraduhin yung wala kaming may kitang butas sa inyo. May papanood po tayong video sa inyo na kung saan ay grabe. Siguro kung kayo yung tatanungin dito, mapapasabi kayo ng, ay grabe. So, tingnan nyo yung kalokohan ng G sa Gedli, no? So, may nakuha po tayong video. Shoutout sa'yo, bro, Andre. Andre ba? Wait lang. Shoutout kay Andrian. Shoutout sa'yo, bro. Salamat sa, ang gagaling nyo talaga maghanap. May binigay po siyang video na kung saan ay may ginagawang kalokohan po ang G sa Gedli at huling-huli po sa camera. No. Siyempre pag-uusapan din po natin yung video na kumakalat nung kailan ba yung pag-alis ng TVJ? Nakalimutan ko na naman. Sorry po. So pag-uusapan po natin din yun dahil ikinakalat po ng mga kalaban yung video na kung saan ay nagpaalam po daw ang TVJ tapos naka-script daw. No? So isa-isahin po natin yan. Papanoorin natin at isa-isahin po natin itatama lahat ng mga video na kinakalat po nila laban po sa TVJ. Sa tutusin po, marami po talagang gustong mga tao na gustong siraan ng TVJ. Kaso nga lang, hindi nila magawa-gawa. At bukod doon, bago nila magawa yun, idadaan muna sila sa amin ng mga TVJ defenders. So ito po, yun, i-update ko na rin po pala kayo sa mga tao na naghahanap sa akin. Ano ba to? Police ba to? Riding in tandem ba to? Or normal lang sila na tao na nautusan para hanapin ako? At hindi ko rin po alam kung ano yung intention nila sa akin. So pag-uusapan din po natin dito sa video na ito. So syempre bago natin simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito po, simulan na natin. Kamakailan lang po mga kadabarkads ay nai-live po namin or nai-live ko yung suspecha namin na nagpakilala na pulis, no, naghahanap po sa akin na hindi ko po matukoy kung ano po ang kailangan nila sa akin, bakit kailangan nila akong hanapin, bakit kailangan po nila ako itanong-tanong sa barangay, sa mga tao, no, kung si J. Guevara po ba ay may natatagong kaso. May ano po ba daw dito, may sa lugar namin dito sa Taguig na sinasabi nila na tinatanong-tanong nila sa mga tao na kung may kaso po daw ako, na may nagawa ba akong kasalanan, ito ganyan, no? So pinagtatanong-tanong po nila yon. Ngayon, hindi rin tukoy at nandito sa akin yung CCTV at yung mga picture nila, pati yung plate number ng mga motor. So hindi rin po tukoy na kung pulis po sila or hindi. Pero isa lang po ang talagang sinisigurado ko po sa inyo, na masama po ang intention nila sa akin. Ayun nga lang po, hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit ganun lang po nila ako hanapin. Wala naman po akong kasalanan, no? So yun, sa pamamagitan po ng aking magulang at ang aking ibang mga kamag-anak, yan sila Tito Ding, shoutout sa inyo, salamat. Nilakad po nila yung nangyayaring issue po nga sa akin para maging safe po ako. So ngayon, tinignan po sa lahat ng sa fiscal office, no, tinignan po ng aking magulang kung may kaso po ako or wala, or kung may warrant po ba ako, kasi hindi natin alam, vlogger tayo, baka mamaya may nasasagasaan tayo at kinakasuhan tayo na hindi natin alam. So mas maganda na yun para alam natin kung meron ba o wala, at least alam natin at ma-actionan natin ng maaga. At pwede tayong sumuko or magpiyansa kung ano man yung kailangan nating gawin. Siyempre, batas po yan na kailangan nating sundin. Mga kadabarkads, mga kakwela,
Ito po yung mga paglilinaw po sa akin ng magulang ko, ng mama ko, na kung may mga kaso ba ako or warrant na para hanapin po ako ng ating kapulisan. So ito po, no, babasahin ko po sa inyo. Original trial court, malinis. So wala tayong damage or wala tayong tinatawag na anomalya sa original trial court or RTC. So malinis po ang pangalan natin, no? MTC, Metropolitan Trial Court, tama po ba yung pagkakabasa ko? No, malinis, no? Malinis na malinis po. Ibig sabihin, wala po tayong kaso at wala tayong kasalanan, no? Ito pa, OCP, Office of the City, no, malinis. Office of the City Prosecutor, no, OPC ang shortcut na tawag sa kanya. Malinis din po, mga kadabarkads. Ngayon, eto, hanggang ngayon nagtataka pa rin ako kung sino sila. So although may mga suspecha na ako na pwedeng may mga vlogger, may mga tao na inis sa akin, at so sobrang inis sa akin ay gusto na lang nila akong ipatumba, no? Pwedeng hong ganun mangyari kasi una, hindi ka pag-aaksayahan ng mga tao ng panahon kung walang intention sa'yo at kung hindi importante ang kailangan sa'yo. Ngayon, wala naman po akong kaso, na kahit anong kaso, wala po akong kaso. Malinis na malinis po ang pangalan ko. At minsan wala po akong inapak-apakan na tao. Ipinaglalaban ko lang po dito, lalo na dito sa community ng TBJ, no, ang pinaglalaban ko po ay katotohanan. Ngayon, kung may mga nasasaktan sa mga sinasabi ko at nagagalit sa akin dahil sa sinasabi ko, wala po akong pakialam dahil pinaglalaban ko po lamang ay katotohanan. Ayan po yung mga kadabarkads, no. Ngayon, iniisip ko, siguro, baka nga, hindi natin alam, hindi pa natin na 100% na sure na may mga vlogger or may mga tao na lintik yung galit sa akin. Kaya ako hinahanap or pinapahanap. Pwede rin kasi na maging bayaran itong mga taong to, 3 tao na halos nasa 5'10", 5'9" ang height ng mga kalalakihan nito. So mas malalaki, mas kalakihan ko po sila, kasing tangkad ko po sila, no. So hindi ko lang alam kung sila ba ay mga bayaran or binabayaran na para hanapin ako, para ipagtanong sa lugar namin dito sa Taguig na ako ay isang wanted, no, or ako ay may kaso ba or may nagawa bang kasalanan sa lugar ko, no. Pero yun nga po, sa kabutihan pala dahil wala po silang nalaman, wala silang natuklasan dahil wala po akong ginagawang kasalanan dito sa aking lugar, no. At kung sino man kayo, yun nga, ulitin ko, Diyos na lang bahala sa inyo, no? At ako, panatag ako dahil alam ko sa sarili ko na wala akong inapak-apakan or wala akong inapakan na tao at wala akong naging kasalanan dito sa bayan natin. Dito sa Pilipinas, malinis ang pangalan ko, wala akong kaso. Lalo na sa lugar ko, wala akong kaso, no? So ngayon, mga kadabarkads, sana ipag-pray nyo rin ako dahil sa tutusin lang medyo nakaramdam ako nung konting kaba kasi nga hindi para sa kaligtasan ko. Kinabahan ako dahil para sa mga kasamahan ko, syempre mga kapatid ko, no, na nasa akin lahat yan, at yung mga may iiwanan ko. Siyempre, yung mahal ko sa buhay, yung mga mahal ko sa buhay, paano na lang pag sa oras, no? Sa oras na may mangyari sa akin masama, paano sila? O baka mamaya pati sila saktan din. Kaya yun yung kinakatakot ko rin, no? Pero para sa akin, wala akong pakialam ako. Ika ko nga, hindi ako takot mamatay, pero takot ako sa mga maiiwan ko.
No? Ganun po kabuo yung loob ko. Baka sabihin nyo, nasasabi ko lang to, kaya dahil nakaharap ako sa camera, paawa ipik, hindi ko ganun. No, sabi ko nga sa inyo, hindi ako takot mamatay dahil ang pagkamatay ng isang tao is parte po yan ng buhay natin. Kapag gusto ko nang kunin ng itaas, wala ka nang magagawa. No, ay decision niya po yun, siya ang lumikha sa atin, siya rin ang dapat humatol. Ayun lang yung katuwiran ko, kaya wala ni isang tao dito sa mundo na pwedeng humatol sa buhay ko kundi siya lang. No? So yun po mga Dabarkads, ano pong pwedeng itawag natin sa mga taong naghahanap sa akin? No, na nandito lang naman ako sa Taguig. Although lumipat ako ng bahay, no, kasi nga medyo liblib na yung bahay na inuupahan ko noon doon. So lumipat po ako ng kabilang baryo lang, hindi baryo, kabilang kanto lang, na para mas malapit po ako sa barangay kung sakali man na magka-problema, 'di ba? May hihingian tayo ng tulong, no, mga Dabarkads. So, yun, pag siguro, pag-pray nyo na lang ako kung ano man yung mga dapat na ipag-pray para sa akin na para maging ligtas ako, no. So, yun, at least nalinaw ko na po sa inyo, kasi gusto ko na rin to sabihin sa inyo, kasi may mga vlogger na hindi nga ako kayang banatan sa yung mismong pag-usapan, yung mismong issue na pinag-uusapan natin. So ang ginagawa nila, kung hindi panlalait, ay personal na buhay yung mga ibinabanat nila sa akin. At pati yung mga haka-haka nila na may ako daw ay may kaso, may gito ganyan, may stapa, or una-una po yung about dun sa sinasabi na ibang vlogger na sa istapa, hindi ho siguro magiging istapa ang kusang ibinigay sa'yo. So ibinigay sa akin, tinanggap ko, hindi naman ako nanghingi, so wala po akong kasalanan dun. No? So yun, at pasensya na kayo, siningit ko lang po yung aking para mag-i-update na rin po. At least alam nyo rin po, no? So yun, panoorin muna natin yung video na kung saan ay script, bakit daw may script ang pagpapaalam ni Tito, Vic and Joey nung umalis sila sa Taypayansi at doon sa Itbulaga. So ito po at panoorin natin. So ito na po yung video na kung saan ay kumakalat po ito, no? Bali kinalat po ito ni sino ba yun? Nakalimutan ko. Basta yung vlogger or site ng fake Bulaga, no? So kinakalat po nila tong video na to. So ito panoorin po natin at i-explain ko po sa inyo isa-isa, no? Wala pa. Kuya Chris. Tuto ka ma'am. Skin yan Apo ma'am. Ayan ma'am. Okay po. Ito lang ayusin po natin para mas malaki yung picture. So ito malaki na siya guys. Mapapanood nyo na ng maayos. Kuya Chris. Tuto ka ma'am. Skin yan Apo ma'am. Ayan ma'am. Okay po. Bukas po kami lagi para makapagtrabaho. Pero hindi po kami pinayagang hearing. Yung management. Dahil kami po hindi pinayagang live na management. Kung tatandaan niyo po. Kung tatandaan niyo. So dito nakalagay si Ma'am si Ma'am Jenny Pere, no? Tama po ba yung bigkas ko? Disclaimer tayo at sorry po kung mali po. Si Ma'am Jenny po yan, yung writer ng TVJ, no? So dito nakalagay dyan, ginagalit nyo, pang publicity to. Yan. So dito kasi ito, bakit daw inutusan ni Ma'am Jenny or yung etong writer na to, bakit daw inutusan ng writer na to yung mga audience? Alam nyo, kahit saan po kayo manood na noontime show, ay may mga audience po, may mga writer po talaga na nagsisenyas yan or floor manager. Sorry po pala, hindi pala writer. Floor manager. No, kung hindi ba ako nagkakamali. Kahit sa EAT,
no, ng TVJ nung pumunta kami, ganyan din po. Lahat po ng noontime show may ganyan. No. Siyempre, ikaw ba naman nagsasalita ang Tito Vic and Joey? Trabaho mo 'yan. Hindi mo ba sasawayin yung mga audience sa sobrang ingay nagsasalita sila? 'Di ba? No. Kasi ito yung sinasabi nila doon, ba't daw galit na galit si ate sa mga audience, pang publicity nga. Ikaw na mismo nagsabi ng publicity, bakit hindi mo nga naman sasawayin yung mga tao, yung mga audience? Nagsasalita nga ang Tito Vic and Joey. Tapos, paano hindi sasawayin? Bukod sa mic na paputol-putol na hindi halos marinig ang boses ng TVJ, di ba? Hindi halos marinig-rinig ng TVJ or ng audience yung mga boses nila, tas ang ingay pa ng audience. Paano yun? No, sige, tuloy natin. July 30, 1979, ang simula namin ng 44 years ago, ay taon na ito, apat na taon. Kaya naman lubos. Ito na yung part, mga kadabarkads, na may sumasaway po, no? Kasi siyempre siguro nung mga na to, natatakot po yung mga trabahador diyan or yung writer, no? Natatakot po na baka siyempre matanggal sila, no? Matanggal sila at sibakin sila dahil nga hindi nga ho pinayagan ng TVJ na mag-live or mag-show nung time na po yan, nung araw na yan. So napilitan po sila dahil gusto pong magpaalam ng TVJ sa mga Dabbercats. Ngayon, ito sinasabi dito na may nagsalita dyan na babae na sige, ituloy nyo, ako ang bahala. So ang pagkakaalam ko doon, no, si Ma'am Jenny po yung nagsasalita na wag kang matakot, ako ang bahala, no? So doon kasi parang pinapa-stop na ata, no? Inutusan yung babae na i-stop na kasi nga syempre siguro utos ng Halusos Brothers nung time na yon na wag niyong ipa-air yan. Wag niyong i-air yan, ganyan. Malalagot kayo sa akin, no? So siguro natatakot kaya sinabihan ni Ma'am Jenny na wag mong i-stop, ituloy mo yan. Ako bahala. No, so ulitin natin, no, panoorin nyo. 44 years ago, ngayon taon na ito, apat na taon. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat sa mga naging tahanan namin. Ituloy mo. Unang-una ang RBN. Diba? Sige, ituloy nyo. Ako ang bahala. Sa akin kayo makinig, sabi ni Ma'am Jenny. No, ibig sabihin, dyan pa lang dito, hindi rin inisip nung nag-upload na ibig sabihin, talagang sinasabotahe or pinapa-stop ng Halusos Brothers. No? Pinapa-stop ng Halusos Brothers na wag umeri ang TVJ para hindi malaman ng mga tao. Kasi narinig naman sa video. Alam ko naman, napanood nyo rin to, diba? So dito sinasabi na i-stop na namin. Sabi ni Ma'am Jenny, wag, hindi. Makinig kayo sa akin. Ako ang bahala. So ibig sabihin siguro nun, mga panahon, mga time na to, ipinapa-stop ng Halusos yung show or yung live ng TVJ. Para nga naman, hindi malaman ng mga legit Dabbercats, diba? Oh, para hindi malaman ng legit Dabbercats. So yun yung ano dyan. So ano yung big deal sa'yo? Sa nag-post nito, anong big deal sa'yo? Wala. Alam mo, etong video na to, buti shiner mo. Ha? Buti shiner mo. Alam mo kung bakit? Dito namin malalaman na nung time pala talaga na yan is totoo talaga yung sinasabi ng TVJ na ayaw silang ipa-ere. Ayaw silang ipalabas. No? Lalabas-labas kasi kayo ng video nyo, tapos kayo din yung mapapahamak, anak ng teteng naman, no? So tuloy natin. Sa pagkakaibigan at pagiging mahangin ng aming pamilya at higit sa lahat sa Panginoong Diyos ang kahit kailan
Okay? Dito sa part na to, nakita nyo naman si Ma'am Jenny na sumisenyas po ng ganyan. Ano ho ba ibig sabihin ng senyas na yun? Ano ho ba ibig sabihin ng senyas na ganyan? Ano po ibig sabihin yan? Baka sabihin ng mga basher, lumuhod or dumapa. No? Ang sinisenyas si Ma'am Jenny is calm down. Calm down. Relax. Mga ganun siya. Relax. Relax. Kasi nga, nung mga panahon na to, syempre, kahit din ako, baka kung ako yung nandyan sa katayuan ng TVJ, baka pinagmumura ko lahat yan. Ay, totoo po yan. Hindi pa ako nagsisinungaling. No? Kaya sinisenyas ni Ma'am Jenny, relax. Calm down. No? Relax, relax. So, ito na. Tuloy natin. Hangad lang po namin makapagtrabaho ng pagkayapa. So, ito na. Ito na po. Yung babasa nyo ay may script sa question mark. Ito kasi yan. Yung kay Vice Ganda, nung nagpaalam sila sa It's Showtime, wala bang script yon? Ipakita nyo sa akin ng video sa likod ng camera kung wala bang script yun. Ngayon, kapag may pinakita po kayo, no? Pag may napakita po kayo na walang script yung ginawang 15 minutes na or hindi nga 15 minutes 20 minutes sa pagpapaalam ng It's Showtime. Ipakita nyo po sa akin na walang script yun. At may ipapakita po ako sa inyong video. Sa oras na ipakita nyo sa akin sa likod ng camera na walang script yung mga sinabi nila Vice Ganda doon, ipapakita ko din po. Alam nyo, napaka-basic nito. Binigyan lang talaga ng kahulugan ng mga hinayupak, ng mga tulongges, ng mga supporters ng Tape INC, ng Alusos Brothers at ng Fake Bulaga, etong script na to. Alam nyo, kahit ako masama loob ko, kapag walang ganito, yung script na yan, makakalimutan ko talaga yung mga sasabihin ko. Baka mamaya kung ano-ano na yung masabi mo, magkabulol-bulol ka. So, sobrang sakit ng nararamdaman mo, sa sobrang galit mo. No? Ngayon, mapatungkol dito sa script na to, may ipapanood din ako sa inyong video niyan, dalawa. Isa si G. Sagedli, isa po sa kilalang kilala na host sa Fake Bulaga. So, tapusin muna natin to. Waiting lang kayo. Walang maagrabyado at may respeto sa bawat isa. Dito, saan na yun? Wait lang Ito, sabi niya, equipments pa ng tape ang ginamit. No? So, ibig sabihin, yung kagamitan pa daw ng Tape INC ang ginamit. Tanga ka ba? Malamang, nasa Tape INC pa sila niyan nung panahon na yan. Alangan naman na ang TVJ ay gamitin ang camera ng ABS-CBN. Bakit? Nandun ba sila? Boom! Malamang. Gagamitin talaga nila yan. Nandiyan sila Magtaka ka kung ABS-CBN equipments yung ginagamit nila. Ang tanga nito. O diba kadabarkad, suli sa kabubuhan. Para lang may mapansin, may masabi, no? Para lang may mapansin at masabi, gagawa-gawa ng kung ano-ano. Hindi nila alam, nagmumukha silang tulongges. Biruin mo, sabi niya, equipments pa ng Tape INC ang ginamit. O, diba? Equipments daw ng Tape INC ang ginamit. Malamang, andyan pa sila nung panahon na yan. Nakita mo nga, nakatayo pa nga, Magtaka ka kung nakatayo sila dyan tapos ABS-CBN. Camera, yung equipments ng ABS-CBN ang ginamit nila, doon ka magtaka. Tapos andyan sila sa Itbulaga, sa GMA, sa Tape INC. Ay nako.
Pinagpapawisan ako sa inyo eh. Hindi, natatangahan ako sa kanila, promise. Para lang may masilip sila at may panira sa TVJ, gumagawa sila ng mga ganito. Hindi nila alam, nagmumukha lang sila ng tolongges. Pinatunayan nila kung gaano sila katanga. Okay, tuloy natin. Ang may respeto sa bawat isa. Simula ngayong araw, May 31, 2023, kami po ay magpapaalam na. Kalanganan po namin na kami nakapag-attend ng suhat saya mula Batanes hanggang Pulo na naging bahagi ng buhay. Maraming salamat sa inyo lahat. Hanggang sa muli, saan man kami dalhin ng tadhana, tuloy, isang libot, isang buwan. So nakita nyo sa video na sumisenyas or itinuro na nag-edit ng video ito na itinuro niya na sinisenyas daw ni Ma'am Jenny or sino yung babae na yan, tinuturo na magyakapan daw. Hindi nakasalanan hindi nakasalanan ng TVJ yun at hindi nakasalanan ng Dabber Cats yun. Natural na yun. Nagagawin nila yun. Hindi, alam nyo, katangahan lang. Napakatanga nyo po ang tao kapag inisip nyo po itong scripted. Boom! Or bakit kayo magtatanong na scripted tong ginagawa nila? Hindi sa totoo lang, no? So ngayon, eto, may papanood ako sa inyo. Bakit kailangan pa nila na may basahin? So ito patunay. Panood ko sa inyo, ha? So ito po yung video, no? Oo, nakikita nyo si Paolo Contis, di ba? Okay, lipat natin dito para maganda. Nakikita nyo si Paolo Contis, di ba? So bakit nga ba gumagamit ng script ang mga artista sa noontime show na kahit yung sa pagpapaalam nila Tito Vic and Joey? Ito kasi yung dahilan. Si Paolo Contis na po ang sumagot ng inyong katanungan. Ito po. Wait lang guys ha, bago ko ipagpatuloy, magbabasa lang ako ng mga tweets sa atin, ng ating mga Dabber Cats. Ito, may tweet, si Paulo, pa-victim. Scripted ka naman kasi may binabasa. Ayan. Ay, ang tawag po dyan ay teleprompter. Ilalagay po talaga namin yan para hindi namin makakalimutan ang mga gusto naming masabi sa inyo. Okay? Kasi baka hindi mo alam eh. Okay. Oh, ito, guys. FB. Oh, maliwanag. Kasi sabi ni Paolo Contis, baka hindi nyo kasi alam. Baka hindi nyo kasi alam eh, kaya in-explain na sa inyo ni Paolo Contis, no? O, baka hindi nyo alam eh, nakakaya naman. Biriin nyo, yung sinusuportahan nyo, yung pa yung nag-explain sa inyo. Ulitin natin ha. Para maliwanagan yung mga, kasi maraming mga supporters ng fake bulaga na kung ano-ano yung mga pinagsasabi nila sa TVJ. So ito po yung dahilan, no? So ito ulitin ko sa inyo. Bakit ba may script na binabasa ang TVJ nung panahon na nagpaalam sila? Ito po, si Paolo Contis na po ang sasagot. Ayan po. Wait lang guys ha, bago ko ipagpatuloy, magbabasa lang ako ng mga tweets sa atin, ng ating mga Dabber Cats. Ito, may tweet, si Paulo, pa-victim. Scripted ka naman kasi may binabasa. Ayan. Ay, ang tawag po dyan ay teleprompter. Ilalagay po talaga namin yan para hindi namin makakalimutan ang mga gusto naming masabi sa inyo. Okay? Kasi baka hindi mo alam eh. Okay. So ayan na, maliwanag na. yung tipong alam nyo na panalong-panalo na kayo tapos biglang napanood yung tong video ko. Tapos ay ganun, sabi ay, may ganun palang video si Paolo Contis. So ngayon alam nyo na, maliwanag na kung bakit may script
yung pagpapaalam ng DBJ. O ganun din, sinagot na ni Paulo Contis ha, so hindi ko na kailangan i-explain yan sa inyo. Ito ang sagutin nyo. Ito ang sagutin nyo. Ito ang sagutin nyo ha. Shoutout po sa lahat ng TBJ, fake bulaga, ng generic Nate Bulaga, lahat po ng writer, cameraman, pakisagot po ito. Bakit ganito po ang pinapabasa nyo sa mga contestant or sa mga nananalo sa palaro nyo? Bakit po? Dahil ayaw nyong mabanggit ang TBJ kapag nagpapasalamat? Ang pagkakaalam ko kasi, ang pagpapasalamat ng isang tao ay bukal niya sa kalooban. Bakit kailangan may ipabasa pa kayo sa mga tao? So ano ba itong sinasabi ko? Ito po, at panoorin nyo. Panoorin natin. So mga Dabarkads ha, play ko na. At sa job. Ikaw, ano ang masasin mo na? Maraming po salamat sa Ekbulaga, Yorme at City. Maraming salamat. Okay, ano masasin mo na? Maraming salamat Ekbulaga, Yorme at City. May pagkakas. Ay, ano susunod po sasabihin? O ito po yung video. Yung lalaki po may hawak-hawak ng nakasulat, maraming salamat sa Itbulaga, Yorme at Sedi. O ito, isusum natin para kitang-kita nyo ha. Yan o. O ito. So paano naman po ito? Paano po ito mga Kadabarkads? Ay hindi pala, yung mga supporters ng fake Bulaga, yung mga cameraman, yung mga writer, bakit kailangan nyong ipabasa to sa mga mananalo? Takot na takot ba kayo na magpasalamat yung mga contestant sa TBJ? So kung usapan lang naman pala na may mga binabasa, bago nyo sana punain ng TBJ na napakatagal na nung video na yon, ito po sana yung paglaanan nyo ng pansin. Bakit po may ganito? Ano po yung napakagandang rason para gawin nyo po ito? Diba sabi natin, ang pagpapasalamat sa isang tao ay dapat bukal yan sa kalooban. Bakit may kailangan kayong ipabasa? Tapos tignan nyo to tignan nyo yung babae. Halatang halata na may binabasa siya. Dinuduro niya Tignan nyo Sinum ko pala. Sorry, nakasum pala, nakasum. O, panoorin nyo yung babae. Yan may tinuro. O, may binabasa. O, yan na sila nanay. Sumingit na si kuya. O, yun. Okay, pinaalis. O, pinaalis agad kasi nakitang may nagbibideo. Ay, naku po. Ulitin natin. Wait lang, taasan ko nga yung camera. Taasan natin yung camera. Yan. Yan. Yan, ang ganda. Yan. Okay ulit tayo. Ulit-ulitin ko to. O, panoorin nyo. O yan Nosebleed. Na nosebleed si tatay. Hindi nabasa. Ito na si ate. O, tingnan nyo yung kamay. O, dinuduro-duro. O, minsan kasi pag hindi tayo nakakapagbasa, duduro-duruin mo yan O, ang galing ni ate. Nabasa niya. Perfect. O, yan na si nanay. O, lumitaw na si kuya. O, pinaalis agad kasi baka may makakapag-video. Ay, lako. Sabi ko sa mga sa inyo mahirap
kaming kalaban. Ayan na, malakas na po yung ulan, no? Mahirap kaming kalaban sa lahat ng mga vlogger at site ng fake Bulaga, ng generic Nate Bulaga. Napakahirap po naming kalaban. Lagi nyo pong tatandaan yan. So ano na po mga Kadabar Kads, mga supporters po dyan ng fake Bulaga at ng It's Showtime na nagkukumahog na para lang masira ang TVJ. So syempre itong video na to para to sa mga supporters ng generic Nate Bulaga, ng fake Bulaga. So paki-explain po muna ito bago namin totoo na-explain ko na nga po yung mapatungkol sa sa yung binabasa ng TVJ nung nagpaalam sila. So ito po, etong malala. No, etong malala, alam niyo kung bakit? 'Di ba? Buri mo pati yung mga tao, tuturuan nyo. Kaya nga pasalamat eh. Ibig sabihin na nagpapasalamat ka is bukal sa kalooban mo. Bakit ganito? Tinuturuan nyo pa yung mga tao. Dito natin nalaman na talagang takot na takot ang Tape INC or ang fake Bulaga na ayaw talaga nila na pasalamatan ng taong bayan ang Tito Vic and Joey. Tapos, 'di ba? Anong sinabi ni Bayot Bay? 'Di ba? Dapat nga maging proud pa tayo sa fake Bulaga dahil ang contestant ay nagpapasalamat sa TVJ. Dito makikita mo ayaw nga ng G sa Gedli, ng Isko Moreno mo, ng Tape INC na pasalamatan ng TVJ. Ay nako. Bago kasi kayo gumawa ng mga niluluto nyong issue, siguraduhin nyo na wala kaming mahahanap na butas sa inyo. No? Kayo mismo nagpapalala eh. 'Di ba? Hindi sana namin makikita to kung hindi kayo gumagawa ng ganyan. So yun, mga Kadabar Kads, ano po bang masasabi nyo sa isyung ito? No? Ano po bang masasabi nyo sa isyung ito? So i-comment nyo lang po dyan. At syempre bago natin putulin to or tapusin ng ating video, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So yun, ingat po kayo palagi and God bless at shoutout sa lahat ng mga naninira sa TVJ. Paki-explain po pala tong video na to. Ang dami kong tawa sa inyo ngayon. Mga tolongges talaga kayo. So mga Kadabar Kads, God bless and peace. Bye-bye.